Mapagpalang hapon sa ating lahat. Today is Saturday. Pasensya na po at mukhang natagalan bago ako nakapag-upload ulit kasi nasa bundok po ako, mahina ang internet. Pero parang hindi na ako makapaghintay na makabalik sa syudad bago pa ako makapag-upload. Okay, so gusto ko pong linawin natin yung 'di ba karamihan sa mga naririnig natin na parang isang tag nito, isang insulto ba sa part ng isang Kristiyano yung sasabihin nila na dapat ang Kristiyano hindi nagagalit. Yung parang ganun ba? Kasi nga parang ina-assume nila na perfect na tayo. Perfect na ang mga Christians, which is nabanggit natin sa previous video na ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging perpekto. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga salita ng mga taong to na ang Christian dapat hindi nagagalit. Oh, come on. Biblia na mismo ang nagsabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 26. Ayan. Verse 26, sabi niya dito, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger." 27, i-ano din natin yung 27. "And give no opportunity to the devil." Yan. So, ibig sabihin yan, guys, syempre, mga tao din naman ang mga Kristiyano. Hindi naman sila mga santo na sinasabi ko na hindi na sila pwedeng magalit. Pwede tayong magalit, wag lang tayong magkasala. So, anong ibig sabihin nun? Hindi tayo magkasala, wherein, alam mo yung parang, 'di ba nung hindi pa tayo Kristiyano kapag tayo nagagalit, ay naku, parang ang tapang-tapang natin na parang lahat na lang ng ginagawa natin ay tama. Pero kapag ka naging Kristiyano na tayo, may control na tayo sa mga sarili natin na parang yung galit natin, para saan ba yun? Parang ganun. Importante ba yan na dahilan ng pagkagalit mo? Parang naiisip na natin na, wala namang importansya yan. Ba't ko pa pag-aaksayahan ng matinding effort? Parang ganun. Na, di ba noon pag nagagalit tayo, may nagka-curse pa tayo, yung mga ganon. Ay naku, hindi basta-basta ang pagka-curse, guys. Sa totoo lang, yan ang pagkakaalam ko na hindi basta-basta ang pagka-curse. Yung pananakit natin sa ibang tao, mag-ingat-ingat tayo dun. Lalong-lalo na kapag baka hindi natin alam yung sinasaktan natin. Paladasal pala, malapit pala sa Panginoon. Kasi yung mga taong ganun, yung mga paladasal, malapit sa Panginoon, iniingatan yan ng Panginoon. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa mga taong sinasaktan natin. Kasi hindi na sila yung kabangga natin, kundi si Lord. Yun ang palagi nating iisipin. Kaya yung nagsasabi na balik tayo dun sa nagsasabi na ang Kristiyano dapat hindi nagagalit. Bakit naman hindi kung kinakailangan din namang magalit? Ang importante, yung dahilan ng kinagagalit niya ay nasa tama naman. Hindi yung siya na nga ang mali, siya pa ang galit. O di ba? So depende yan. Hindi pwede yung sasabihin na ay Kristiyano nagagalit. Abay syempre, mga tao naman tayo. Hindi naman tayo si Jesus na perfect na dapat hindi magagalit. Si Lord nga nagagalit eh. Kapag pasaway tayo nagagalit, di ba? Pero nagagalit dahil gusto niyang mapabuti tayo.
Ganon din dapat tayong mga Kristiyano. Kapag kahit magalit tayo, basta ang purpose natin, yun. Ang depende kasi yan ang dahilan kung bakit ka nagagalit. Ano bang reason mo? Ano bang purpose mo? Kung ang purpose mo ay mapabuti yung tao na kinagagalitan mo, walang problema doon. Pero make sure naman na may basis ka na ano ba yung dapat at hindi. Dapat alam mo din yun. At kung nagalit man tayo na alam natin na nagkasala tayo, abay libre naman ang magpatawa, mahumingi ng tawad, libre ang magsorry sa Panginoon, na sana hindi na tulungan tayo para hindi na maulit yun. Kasi nga hindi tayo perpekto. Hindi natin kayang maging perfect sa lahat. We are still capable of making something wrong. Kaya dapat alam natin yon. At dapat alam din natin na ang solusyon nun ay paghingi ng tulong sa Panginoon para hindi na natin paulit-ulit gawin yung mga mali natin. Kasi nga mahirap ang mawili sa pagkakasala. Ayun ang gusto kong i-share sa video na to, guys. Sana may napulot kayong kaunting ano bang itatawag natin dito. Sana may nakuha kayo sa short na sharing na ito. Maraming salamat. If this is your first time visiting my channel, please consider subscribing and watch all my upcoming videos. Okay, bye-bye and God bless. Don't forget Ephesians 4 verse 26 and 27.